Simulan po natin ang ating pagbaba sa pamamagitan ng pag-aaral, ngunit bago po yan tayo po ay mandaling manalangin. Ama namin dalas mga pamilya, salamat po Panginoon sa amin. Sa pagkakataon ng patuloy po ay nagpapatuloy po sa pamamagitan. Patuloy po pagsabayan po kami sa aming pag-aaral sa Panginoon, makapigil na. At ang medyo pa siya po ay ito po aming kasama po. Awitin po natin na Sweet Hour of Praise, in number 21.
I need a better blood. 2.5. Tayo muna natin. Ating buksan ang ating mga dalang mga Biblia sa Matthew 6:34. At atin po sama-samang basahin. So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the trouble each day brings. Tayo na natin sa panalangin. Ama naming banal, Diyos makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak sa datang ito. Nagsasama-sama kami sa araw na ito ng kabanatan upang ipagpatuloy po ang aming pagsamba at pagbalhati sa ilapitan pangalan. Kinikilala na aming Panginoon na siya may-ari ng aming mga buhay. Siyang gumawa ng langit at ng lupa at siyang nagdalaman ng lahat. Amang banal sa loob ng isang linggo na aming sinangat kami ay nagsinagtala. Pinagkaluban na aming mga pangangailangan. Hindi mo kami pinabayaan sa mga kalungkutan na aming nararamdaman, sa mga problema. Lagi mo po kami inaalalayan. Kaya sa araw na ito ng Sabat, naririto po kami upang ibalik po ang iyong pasasalamat at patuloy sa dakilang pangalan. Ama, ang aming pong gagawin po namin sa gabi ito ay aming pumilingin na iyo po kami samahan upang maging mapayapa po kami habang sama-sama po namin pag-aralan ang iyong mabalahan sa iba. Pagpalain ng Sherry sa kanyang pagdalanan ng tayo sa gabi ito. Ang iyong magbanal na Espiritu po ang umudlok sa kanya upang ang lahat po ng kanyang nainhanda ay may mga maiiwan sa amin. Nang ayon sa iyong banal na kalooban at amin din po ito ay sa kabunghayan sa paghihintay namin
namin upang kami ay hindi po maghintay ng anumang mga pagsunan sa awan. Panginoon, at nakita sa siyensya nawa ang inasa namin na nasa aming mga kalagitnaan ngayon at ipatawad sa amin ang anumang nagawa namin mga kasalanan upang ang aming pagsamba sa gabi ito ay maging tanggap-tanggap sa iyo diyan sa kaitaasan ng langit. Salamat po Ama sa pagtulong sa aming mga dalangin. Hinihiling po ng lahat alang-alang sa balang ng mga ng aming Panginoon Jesus na aming kalapagligtas. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Welcome din sa lahat ng membro ng ating iglesia. Kung mayroon man tayong mga bisita, welcome din. At pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay dinala muli dito sa ating banal na sambahan upang sama-sama namin iglesia. At masaya tayo na ngayon ay araw ng Sabado, kanina wala tayong ibang gawin kung hindi tayo makipag-unay sa Panginoon palagi sa lahat ng mga oras. At ngayong ating programa ay ginampanan ng lingkod na Santiago Tiger, Aurora Lurban, at ang ating prayer ay si Sister Elsa Kamay, at ang ating chorister ay si Miriam Umilior, at ang ating magsalita ngayong gabi ay si Cheryl Ayad. At bago siya magsalita ngayong gabi, mga kapatid, ay makarinig tayo ng tanging awit na magmula kay Manfred Abihero. At ang programa ay ayon sa ating sinasabi ay yung nagsusunod. He is a mighty King.
one who thanks the Lord, for his promises are true. He will bring the faithful to his throne, and will sing a victory song. And I thank him all the way for the love he gave me, and I never fail to offer my hope that forever at the day of Calvary he has suffered and died, so that you and me will have eternity. Eternity. Maraming salamat kay Brother Manfred sa mga napakagandang ulitin na I just want to thank the Lord. Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta po ang inyong isang linggong nagdaan? Maraming salamat sa ating Panginoon at alam ko po na bawat po sa atin ay nagkaroon ng isang napakagandang isang linggong nagdaan. Ang dapat po talagang magbibigay sa inyo ng sermon sa gabi ito ay si Brother Jonathan Alday. Kaso po siya po ay nasa duty kaya wala po akong magagawa kung hindi po ako tatayo sa inyong harapan. Sa gabi po ito, ang ibibigay ko po sa inyong topic ay Do Not Worry. Doon po sa list po ni Brother Pascual na topic nakalagay po doon ay sa panahon ng kabagaban o yung anxiety or yung worries natin. Kaya magandang po siyang do not worry. Tulad po sa nabasa natin kanina sa Matthew 6 verse 34, kung tayo po ay may Bible, samahin po dito po magbasa. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bago po ito magpusa tayo po yung po sa isang nahihintan natin. Lord, kayo sa iyong heaven, maraming salamat sa gabi ito na pinagdala mo sa amin. Samahin po kami, Panginoon, sa aming pagbigay po ng maiging sermon sa kapatidan. Bigyan po ako, Panginoon, na inasinali sa Christmas at mula sa inyo. At sana po lahat po na aking pasabihin ay naayon po sa inyo, Panginoon, at patawad po sa aking nagawang kasalanan. Ito po ang aming pangkailangan sa nagawang pangalan ng Jesus namin tagapagnitan. Amen. Amen. Sa panahon natin ngayon, marami na po tayong iniisip na mga worries ko, yung mga problema. Tulad na lang po ng paano tayo mahanap ng ating pamilya ng pagkain natin sa araw-araw. At reason para sa mga estudyante natin, mga anak or kapatid. Maging mga simpleng bagay ating pinoproblema. Hindi po ba? Tama po ba ako? Ayan. Kahit nga po yung lola ko, nung dapat ko kasi magpapa-check sa doctor dahil medyo naging sa masakit ko yung tenga niya. Sabi ko sa kanya, practice tayo kasi po wala yung sabi ko, practice tayo kung ayaw sabihin ng doctor sa'yo, what is your problem? Anong sasabihin mo? Alam niyo po ba sinagot ng lola ko, sabi niya, money, may problem with money. So, kahit po siya matanda na, iniisip pa rin niya kung ano yung problema para sa kanya. Hindi yung tenga niya, iniisip niya kung may money daw. Kasi daw wala daw siyang pera, wala daw siyang pambili ng suit niya, ng damit niya. So, kahit na ganun yung edad niya, 91, iniisip pa rin niya na ito sa problema niya ay pera. Tayo po kaya ngayon, iniisip po ba natin kung ano problema, iniisip po ba natin yung pera? Sino po hindi na mga problema ng pera? Taas po ang kamay. Siyempre, wala rin ba ang practicality na po dahil kailangan po natin ng pera sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Meron po isang sikat na personality sa lalaki ng psychology
Meron po siyang tinatawag na hierarchy of needs. So, ito po yung ginawa ng pyramidal na setup na kung saan pinapakita niya kung ano po yung mga pangangailangan mo ng isang human being, ng isang tao, para magkaroon siya ng isang opisina, magandang pamumuhay, personality level. Ang unang mong nilagay niya sa pangilalim, yung pinakabilis ko niya, may malalaking halos na may kasema, pero yung nasa unahan ko, nakalagay physiological needs or faith hunger and thirst. Yung pangalawa po, yung safety needs, yan po yung mga security and protection. Yung social needs naman, sense of belongingness po yan or love. Yung pang-apat, esteem needs or self-esteem. Yung pang-last po, yan po yung self-actualization. Yan po yung kay Maslow po. Pero titingnan po natin dyan kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa bawat dyan sa nakalagay na dun sa hierarchy of needs na ginawa ko ni Abraham Maslow. Physiological needs. Yung physiological needs po, practicality po, literally po yan na yan po ang mga requirements ng isang tao para mag-survive. Yan po yung food na kinakain natin sa araw-araw para po tayo ay maging mag-function ang bawat vital organs natin sa ating katawan. Kapag hindi ito na-meet, siyempre po, ang human body natin ay hindi makakapag-continue sa function niya o sa work niya. Pero ano po bang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa physiological needs niya? Kailangan lang ba talaga natin ng food lang ba para tayo ay mabuhay? O meron bang sinasabi ang ating Panginoon para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Sabi po sa Matthew 4 verse 4, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, hindi lang po tayo nabubuhay sa tinapay lang, o yung tinatawag na sa physical needs lang, kailangan din po natin ang spiritual growth po. Yan po yung salita ng Panginoon na araw-araw po dapat natin pinipili sa ating katawan. Yan po yung pagbabasa ng ating Biblia. Tulad po nung nakarang Wednesday, kung sino po yung nakarinig ng pagalitan ni Sister Ellen, yun po yung pag-pray. Yan isa po din yan sa sinasabi po ng Panginoon na hindi lang po tayo sa bread alone na nabubuhay. Yan din po yung constant communication natin sa Panginoon sa pagbabasa ng Biblia at sa pag-pray. Safety needs. Ito po yung job security, yan yung personal security, yan yung health and well-being or saving account security na tinatawag. Yung bahay po dyan, yan po yung kumakatawan ng ating family security. Di ba po tayo, iniisip po namin secure tayo kung tayo ay meron nakatira sa isang magandang tahanan, umuwi tayo sa isang tahanan na kompleto. Yan po yung pagkakaintindi natin na secure tayo. Ayon po yan kay Abraham Maslow na isang person po na may inuwian na isang bahay, na isang bubong, yun po yung nararamdaman ng isang tao na siya ay secured. Kung meron siyang magandang trabaho at meron siyang naka-info ng pera sa bangko o naka-invest sa anumang lugar, yan po yung nararamdaman niya na may security sa buhay na hindi siya mabubuto. Yan po yung sinasabi ng Abraham Maslow. O kaya po, sa paligid natin, meron mga tao magtatanggol sa atin, yan po yung mga politiko or nasa government officials po na magtatanggol sa atin para sa ating kaligtasan. Pero ano naman po ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol po sa ating safety? Sabi po dyan, Psalm 23 verse 4, even though I go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Sinasabi po ng Panginoon sa atin na hindi po na, doon kailangan po namin may isang bahay na matutulugan at mauuwian. Hindi lang po ito yung, hindi lang po doon mag-i-end yung security na at safety ng isang kilala. Makikita po natin po ito sa ating Panginoon. Mararamdaman po natin ito kung ang Panginoon ay nasa atin. Ako po ay natutuwa sa ating Panginoon kasi tugma po sa akin yan, even though I walk through the valley of the shadow of death. Tuwing napasok po ako dyan sa may nilaan, sa may papunta po ng
Pilat Village. Kailangan ko tumawid pa sa Pilat. Tapos po, lagi pong maraming iba po nagdadaanan ng mga jeep. Ako po kasi minsan pag ayun. Wala na akong pakialam kung may dadaan pa ang mga basos dyan, basta makatawid ako at nakapasok ko on time. Pero bago naman po umalis, underpaid ako. Pero one time po, nag-stop na yung basos sa harap ko, so ako naman ang tendency ko, na ako tatawid na ako, diba? Kasi nakita ko na nag-stop na yung mga basos. Hindi ko alam dun sa likod ng bus may haharong na isang kotse. Pero po yung pagdaan ko, pagkawin ko, hindi ko po alam kung bakit naisipan ko mag-step backward pa. Pero ginawa ko po yung nag-step backward po ako, kahit na alam ko sa may gilid ko dito, may bus. Kung hindi ko po yung ginawa, sapul po ako ng kotse. Ang ginawa nga po ng driver, kasi nakita na ako na ako yung pasulpot na gano'n, nag-stop siya, tapos tinignan lang niya. Siguro nag-work sa tinignan niya ako anong facial expression ko. Pero hindi ako nagkakaroon, nag-smile ako sa kanya. Pero yung video ko, sobrang pagod. Tapos tumakbo na lang ako sa sabi ng, tapos nakakulo, Tapos nandun pa rin siya nakastop. Parang iniisip niya, kung pa kaya yun, ano kaya yung nakaramdam niya. Pero sobrang kabog talaga yung video ko. Sabi ko, Jesus, thank you. Kasi kung hindi mo ako sinamahan mo, pinadala ng angel, siguro, imbis na sa klinik ako punta, sa ER ako na pupunta. Yun. Hindi lang po yan tayo dahil makakakuha ng safety. Maging po sa ating Panginoon, meron po siyang promise sa atin na lagi po siyang mapapomfort at nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yung next po yung love and sense of belonging. Sa paliwanag po ni Abraham Maslow, yung love and sense of belonging, mararamdaman po namin yan in general sa friends natin, sa family, kung may boyfriend, may girlfriend, kung may asawa, yan po yung love and belonging. Yan po yung hindi natin na kinakailangan ng isang tao para mag-grow siya socially, personally growth din po niya. Kailangan din po niya ng human thing to feel a sense of belonging and acceptance, need to be loved and be loved. Yan po yung kay Abraham Maslow. Pero ano naman po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa love na yan? Yan. Alam naman po natin na sikat yung verse yan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa Calvary para ma-save tayo sa ating kasalanan. Iba po God is love. So, hindi lang po natin makukuha o ma-attain ng optimum na love na yan sa mga kapwa natin. Kundi, ganun din po sa ating Panginoon. Everything naman po natin nararamdaman ng pagmamahal ng Panginoon, di po ba? Diyan din po sa sense of belongingness. Kapag hindi po yan na-attain ng human being, tayo, ano po mararamdaman nila? Una po, loneliness. Siyempre malulungkot kasi wala naglalab sa kanya. Pangalawa po, social anxiety. Parang ano siya, hindi sa mahilig makisalamuha sa mga tao kasi takot siya na baka hindi siya tanggapin kung ano siya. Ganon. Na kalimitan po nangyayari sa mga magbabarkada. O kaya depression. Meron po kami isang patient, nasa middle class po siya. Tapos ang school niya, magandang school po, pero po yung pinili niya siya to friend, mga nasa mayaman pa sa kanila. So, ang sabi sa kanila ng mga friends niya, kung gusto mo kami maging barkada, kailangan mo gawin mo din yung ginagawa niya. Yung challenge sa kanya ay mag-bar at uminom. So, yung babae nito, yung pasyente namin nito, dahil gusto niyang mapabilong dun sa barkada ngayon, ginawa niya yung gusto niya, uminom sila sa bar, tapos nagising na lang siya, kinabukasan, nasa isang hotel siya, hindi ko lang po ba magiging hotel, inisip niya na may nangyari sa kanya, na may ginawang masama yung mga friends ko niya sa kanya. So, ang time nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng
niya sa birthday kasi akala niya na-rape siya. Pero sabi ng mami niya sa kanya, kung kung may nangyari sa'yo kung na-rape ka, dapat mararamdaman mo yun. Ano siya, masyadong ma-depress na siya sa nangyari. Yan. Yan yung sinasabi na na pag ang tao, pag hindi niya nangyari ang sense of belongingness niya sa kapwa, tao niya sa sense niya, magiging depressed siya, mag-iiwas sa mga kaibigan, or gagawin yung lahat para lang sa ma-accept. Kasi kailangan po natin mga tao ma-accept lang sa bawat isa. Pero ang Panginoon, hindi niya tinignan kung ano tayo, kung napakabuti natin, napakamasama natin, sinner ba tayo, or kung ano pang mga ginagawa natin. Bagkos ibinigay niya yung kanyang butungan na si Jesus Christ para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Yan, self-esteem. Yung self-esteem naman po, ito yung kumakatawan kasi gusto natin ma-boost yung moral natin. Kailangan natin na may nagkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. Yung makareceive tayo ng respect sa bawat isa. Yan po yan. O accepted or valued by others. Kapag hindi po natin na-attain daw yan, sabi ni Abraham Maslow, magkakaroon tayo ng inferiority complex, weakness or helplessness. Yung mararamdaman natin na wala tayong kwenta, na wala tayong kawawa tayo, mahina tayo, na mayroong inferiority complex na ayaw din makipagpagsalatuwa sa kapwa na gano'n. Pero sabi po sa Bible, sa Psalms 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful, I know that fully well. Alam mo natin na tayo ay nilalang ng Panginoon ayon sa kanyang wagi. Diyan pinapakita sa Psalms na bawat higla ng ating bones, ng ating muscles, ng ating flesh, ng ating katawan, ng pamansa part ng ating katawan. Ang Panginoon po ang offer niya. Binigyan lang ng ating mga magulang na sila lang yung pinapaalala sa atin. Pero ang Panginoon ang nag-create sa bawat isa. So we are, tulad na sabi dyan, we are wonderfully made. So hindi dapat natin, minsan kasi tayo naiisip natin yung kapwa natin, baka hindi ako alam ito, ganito, baka ganyan. Isipin natin na ikaw, bawat isa sa atin, ay isang unique na person, we are unique. Tayo ay mahal ng Panginoon kung ano pa man tayo, hindi natin kailangan kung anong tingin ng bawat isa sa atin, kundi kung ano ang tingin ng Panginoon sa atin, kung tayo ba ay malakan sa kagustuhan niya, hindi nang ayon lang sa kagustuhan natin para makagain tayo ng respect sa kapwa natin. Yan po yung self-esteem. Ito naman yung last, yung self-actualization. Yung self-actualization naman po, ito po yung what a man can be, he must be. Yan yung at the end of the day, minsan yung mga matatanda na yung mga, kumbaga, old age na inisip nila, ano kaya ako ng mga nagdaang araw, ng mga nagdaang taon? Yung buhay ko ba ay worthy? Naging natupad ko ba kung anong gusto ko noon? Yan po yung self-actualization. Pero ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating yan? Sa 1 Corinthians 9:24-25, sabi yan, do you know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into the strict training. They do it to get a crown that will not last forever. Ang pinakasabi naman po ng Panginoon dyan, na sana bawat po sa atin, kung i-assess natin ang sarili natin at the end of the day, ako ba ay lumakas sa araw ng ito para sa buhay na walang hanggan o nakagawa ko ng mga bagay na hindi pinasasaya ng Panginoon para sa akin. Yan po yung dyan po tayo nag-iisip kung nagawa ko ba yung dapat kong magawa, yung purpose na pinagkalog sa akin ng Panginoon, na tinawag sa akin ng Panginoon, o hindi ko siya nagawa. Sabi din po sa James 1:12, blessed the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Sana iniiin po natin dyan sa self-actualization, yung crown, yung life na pagkakalaw ng Panginoon sa atin sa second coming. Hindi po yung
dito sa earthly world natin na ano lang, mga bagay-bagay lang na hindi naman natin madadala sa langit. Yan yung sa self-concentration. Sabi dyan, so why worry? Mag-worry pa ba tayo kung mismo ang Panginoon na nagsasabi-sabi na mga bagay-bagay hindi dapat natin masyadong iniintindi, dapat iniintindihan natin yung ating salvation. Hindi naman kung masamang mag-isip ng mga bagay-bagay na ikakabuhay natin sa araw-araw, pero wag din po natin nakalimutan na ang Panginoon ay nagdaan para sa atin ang handang tumulong, nag-aantay lang po ng ating patawad. Sabi ko sa Matthew 10:30-31, even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Yun nga po, yung nag-iisip po tayo kung saan tayo kuha ng pamilya ng pagkain natin sa araw-araw, pang-tuition ng mga anak natin o ng kapatid natin, ng pamilya natin ng gamit o ano mga bagay-bagay. Ang Panginoon po nagsasabi na mas worthy tayo sa mga sparrow. Yung sparrow sila, hindi naman sila nagtatanim dito ba, kumakain lang mo sila sa kapulo-pulo. Sila nga hindi sila nag-iisip kung ano kakainin nila. Tayo pa po kaya na mahal ng Panginoon. Sa Philippians 4 verse 9, ang sabi naman po, and by God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So ang Panginoon po ay siya po ang may-ari ng lahat po. Alam po niyang kalooban ng bawat sa atin. Alam po niyang bawat pangangailangan natin. Hindi pa po bubukang bibig natin para magsabi sa Kanya kung ano yung kailangan natin. Alam na po niya, hindi na po niya. Inaantay lang po niya yung paglapit natin sa Kanya at sabihin natin sa Kanya na kung ano yung mga pangangailangan natin. At sabi nga po sa Matthew 33-34, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kami po sa pamilya namin, alam niyo naman po yung open life naman din po kami na maaga namatay yung father namin. Pero nakita niyo naman po kami, hindi po ba nakatapos kami ng pag-aaral, naging maayos yung, kumbaga nang makikita niya kami dito sa church, naging maayos naman po kami. Hindi po yan dahil sa kagalingan ng nanay namin o ng mga auntie namin o kung sino man po. Kagalingan po ng Panginoon yan. I-prinate lang po namin yan, i-hold lang po namin yan. At ang Panginoon po ay napakabuti, nag-send po siya ng mga tao hindi namin masyadong kilala na nagpaaral sa aming dalawang edad. Iba po kung sino po mag-iisip na ng nanay ko, walang trabaho, ilang kami magkakapatid. Pero yung bigla nilang may trabaho sa amin yung tita ko sabi ko, Che, mag-enroll ka, mag-nursing ka. Diba? Parang kung uulit-ulitin ko siya, isipin ko siya, parang iisip ko, Panginoon, napakabuti ko talaga. Kasi kung hindi ko kayo gagamit ng ibang tao, asan po kaya ako ngayon? Asan po kaya ako ngayon? So kaya sinasabi ko po sa mga bataan ngayon dito na hindi po hanggang yung pag-iisip sabihin hindi kaya na ganito ganyan. Inuun lang po natin yan. Kasi yung mga pangangailangan po natin, dapat hindi po yan worry kasi sabi nga po ng Panginoon, we are worth it than the sparrow. Alam po niya kung ano po yung mga pangangailangan natin. Kami na po, ako po, ang pamilya ko ay saksi po dyan. Kami na po, leading testimony. Alam po ba, bawal sa atin na rin mga testimony about sa Panginoon na ganito po. Kaya alam ko po na hindi lang po ito nangyayari sa pamilya ko. Bawat po sa atin, kaya ako po ay nag-iwan sa inyo. Sana ang bawat po sa atin ay hindi na po mag-worry kung ano po makainin natin, kung ano po pangangailangan natin. Kasi po alam po ng Panginoon yan. Ang inaantay lang po niya ay tayo po ay lulod, lalapit sa Kanya. At sasabihin natin sa Kanya kung ano yung ating pangangailangan. Inaantay lang po niya yung paglapit natin. Nakahanda na po siya magbigay. Ang paglapit na lang po natin. So sana po ang bawat sa atin ngayong gabi ay naging natuto. O nag-bless po sa ating maraming salamat.
pagdating ito nito, ang hindi po natin ng The Lord is my life. Hymn number 321. Please, Lord. Ayaw po natin ito. The Lord is my life. The Lord is my life, and why should I fear? By day and by night, His presence is near. He is my salvation from sorrow and sin. His blessed preservation, the Spirit within. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my life, though clouds may arise, face over the sky, look up to the sky, where Jesus forever His glory doth reign. Then how can I ever in darkness remain? The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, the Lord is my strength. I know in His might I'll conquer at length. My weakness in mercy He covers me far, and walking by faith He upholds me star. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my all and in all. There is in His sight no darkness at all. He is my Redeemer, my Savior and King. His saints and His angels His praises I sing. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. Okay. Lord, ganito tayo ngayon. Maraming salamat sa gabi nito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at pangilin niyo po ang aming mga worries sa aming puso at isipan, Panginoon. Mapalitan po ito ng tiwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi ay kami. At sa ganun kami po ay prepare para po sa araw ng Sabat tomorrow po. Maraming po salamat, Panginoon, at patawad po sa inyo ng mga kasalanan. Ito po ang aming tamang dalangin sa pangalan ni Jesus na ng tagapagligtas. Amen. Sobrang dami. Hindi pa sila ready, nag-pray pa. Oo nga. Kasi pag ready na ako, kaya ako pa.
Iboto ko na lang sana. Trabaho ka. Ba't maganda naman sa best na pera? Basta ba